Sabi rito, a panel of prosecutors from the Department of Justice has given former Senator Ramon Bong Revilla Jr. until March 30 to respond to allegations raised by 4 additional respondents in plunder case linked to alleged anomalous flood control projects. Yan. Patay kang gago ka. Hindi, dapat wala tayong ano no? Kasi balita lang naman eh. Di ba? Oh. Sino yung mga ano dyan? So, eto, iyan na naman, yung personalidad dyan, si Bong Revilla. Ito kasi, hindi ka nadadala eh. No? Akala may agimat kasi, hindi umubre eh. Oh. Binigyan siya ng mga prosecutors hanggang March 30 para sumagot. Oh, kaugnay niya yung allegation sa flood control projects. Paano? Hanggang March 30. So may 15. Tama ba? Ilang araw pa? 15 days para sumagot. Oh. Pabilisan na lang to. Skip na tayo sa paniba. Siyempre, itong balitang to, no, nagpapakita ng patuloy na legal proceedings laban kay Bong Revilla. Hindi lang ito simpleng deadline, kundi bahagi ng mas malawak na proseso ng pagsagot sa mga seryosong aligasyon ng plunder. Yan. Laban yan kay, anong tawag ba? Ano bang pang ano niya? Anak ng Teteng. Si Mr. Anak ng Teteng. Oh. Siyempre, ang board niyan, habang lumalawak yung kaso, lumalawak din yung mga obligasyong haharapin sa ilalim ng batas. O yan. So with that note, let's proceed. Dito naman, no, si Senator Kiko Pangilinan naman yun, nagsusulong ng mas mahigpit na paninindigan laban sa scalping. O yan. Ano sabi dito? Sabi rito, sa breaking news ng ABS-CBN, on proposed anti-scalping bill, quote-unquote, sabi ni Kiko Pangilinan, hindi lang mga mismong scalpers ang mananagot, pati ang nagpopondo at nagmamanage ng kanilang operasyon ay paparusahan. Dahil ang scalping ay hindi simpleng negosyo, ito ay sistematikong pananamantala. Ang anti-scalping law, hindi lang tungkol sa ticket, tungkol ito sa patas na laban at sa napakasimpleng karapatan magsaya ng hindi sinasamantala. Ika is nga ng SB19, gento, hindi gancho. May pagganun pa. Oh. So, yan ang ipinapasang bill ni Senator Kiko Pangilinan. Oh, hindi lang yan hindi lang para sa scalpers kundi sa mga pati organizers ang nais panagutin. Layunin ng panukala na protektahan ang mga consumers at ticket buyers. Oh, ang pahayag ni Senator Kiko Pangilinan ay nagpapakita na ang scalping hindi lang simpleng buy and sell lamang. Para sa kanya, ito ay yung kagaya ng sinabi niya, doon na lang din ako magbabase. Sistematikong pananamantala. Kaya ang anti-scalping bill nakatuon sa patas na access at protection ng mga mamimili. Good tayo dyan. Good tayo dyan. Kung yun naman ang mo. Diba? So, sa madaling sabi, ang laban dito ay hindi lang kontra overpricing, kundi kontra sa pang-aabuso sa publiko. Pinoproteksyonan yung mga mamimili para hindi kayo ma-scam. Dito naman, tampok ang debate dito ni Senator Rodante Marcoleta at saka ni Senator Ping Lacson. Kaugnay ng usapin pa rin ulit ng Kalayaan Island Groups na wala daw sinabi si Marcoleta na i-give up natin. Ini-splice nyo yung video. Kinukuha nyo out of context. Maraming palusot. Basa tayo, basa. Sabi rito, muling iginiit ni Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Commission on Appointments nitong Martes o March 17 na hindi nadiskubre ng manlalakbay at mangingisdang si Thomas Coloma ang Kalayaan Island Group or KIG
nang makaharap ang asawa ng apo sa tuhod nito na si Colonel Jacqueline C. Coloma. Kapal talaga. Biruin mo, no? Buong buhay mo, ito sabi ng lolo mo, ito pinaniniwalaan mo, ito rin naman yung libro, sinasabi. Lahat ng mga articles, ito rin ang sinasabi. Biglang darating, no? May isang, ewan ko ba, mukhang bulldog daw eh. Sabi rito oh, nauna nang pinabulaanan ni Senator Ping Lacson ang pahayag na ito ni Marcoleta. Sa pagdinig, tinabla niya muli ang senador nang tanungin si Senator Coloma kung ano ang pinagkaiba ng occupation at discovery. Parang na-discuss ko na to. Na-discuss ko na to. Kay Nyolo. Oh, ang involved dito, si Senator Rodante Marcoleta, si Senator Ping Lacson, at syempre si Colonel Jacqueline Coloma na apo ni Thomas Coloma. Si Thomas Coloma, siya yung nagki-claim na ano nga yan, dyan na siya nakadiskubre. Eto, sentro ng usapan nga nila is yung pagkakaiba ng discovery at occupation. Mahalaga ito, no, sa historical at territorial claims ng bansa. Dito sa topic natin na to, makikita na ang usapan ay hindi lang basta history, kundi may legal and national interest implication. Ang debate sa pagitan nilang dalawa, si Marcoleta at si Lacson, nagpapakita kung paano naging mahalaga ang eksaktong kahulugan ng mga salita pagdating sa usaping teritoryo at soberenya. Alam nyo, no? Nakita ko yung comment ni which is shoot nga talaga kay Marcoleta. Yung comment ni Secretary Llamas. Ang pagkakasabi niya is, sabi niya, dati daw, makikita mo kung ano yung magiging galawan ng China pagka nagbabasa ka or nanonood ka ng Global Times, pag binabasa mo yung Global Times. Ngayon daw, hindi na. Manonood ka lang ng Senate hearing na kung saan nandun si Marco Beta. At maririnig mo na kung ano yung mga susunod na galawan at kung ano mga kasalukuyang naratibo ng China. Kagaya nung pagsabi, wala naman kayong coordinates eh. Sinabi sa Global Times years ago. Mamalay-malaya mo, yun na yung claim nito ni Marcoleta. Hindi pala years ago. I think it was months ago. Oh. 'Di ba? Tapos hindi naman kayo nakadiscover niyan eh. Hindi si Coloma dati nang sa amin yan. Yang Kalayaan Island Group. Ngayon, sa Planet Hearing, yan ay naratibo ni Marco Beta. Hindi pa siya DDS niyan. Hindi daw siya pro-China. Pero kung ano yung mga gustong sabihin, yun na. Kung ano yung naratibo ng China, ando na. Parehas na parehas sila. No? Kaya mahalaga talaga na si Marcoleta matanggal sa pagiging senador. Anong nangyari sa'yo? Ha? Anong nangyari sa'yo? Commissioner. Si COMELEC chair. Si Garcia. Ewan ko totoo ba na natakot ka sa INC? Yan ang di ko din kasi alam no? Kung bakit. Ano talaga Anyways, kagaya nga na sinabi ko, yung post ko sa Facebook, no? Pag napatunayan na talagang nakialam yung Iglesia, saka na lang ako babanat. Alam naman bumanat na ako ngayon. Hindi pa naman confirm. Pero pangit kasi, no? Yun yung mahirap eh.